Glory to our Lord. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Praise God. Amen. At napakalamig ng panahon, pero salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa buong maghapon. Amen. Akin na pong ini-invite ang lahat ng kapatiran sa labas po at ganoon din sa taas na dumako na po sa ating sanctuary para simulan ang ating gawain ngayong gabi. Amen. Habang inawit natin ang Come to the Feast, praise God. Amen. Tulungan ako ng backup. Hallelujah. Amen. Say praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Yes. All things are ready. Oh, come to the feast. Come for the table now is spread. Ye famishing, ye weary come, and thou shalt be richly fed. Hear the invitation. Hear the invitation. Whosoever will, praise God for full salvation, for whosoever will. All things are ready, oh come to the feast. Come for the door is open wide. A place of is reserved for you at the Master's side. Hear the invitation. Whosoever will, praise God, oh praise God for full salvation, for whosoever will. All things are ready. All things are ready. Oh, come to the feast. Come while He waits to welcome thee. Daily not while this day is thine. Tomorrow may never be. Hear the invitation. Whosoever will, oh praise God for full salvation, for whosoever will. All things are ready. Tayo tumayo mga kapatid. Leave every care and worldly strife. Come feast upon the love of God and drink everlasting life. Amen. Hear the invitation. Come whosoever will. Oh, praise God for full salvation, for whosoever will. Hear the invitation. Hear the invitation. Come whosoever will. Oh, praise God for full salvation, for whosoever will. Praise God for full salvation, for whosoever will. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you, my Lord. Amen. Hallelujah. At before we pray, praise God, at habang pinaghahanda ko si Barnamy sa opening prayer, awitin natin tong Pour Your Spirit Out on Me. Amen. Maging panalangin natin ngayong gabi. Praise God, habang patuloy natin inihanda ang ating sarili, ang buong sanctuary. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, Lord God. Amen, Lord. Lord, I seek you. Help me find you. How I need your touch. Hallelujah. Find my dry and broken places, thirsty for your love. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, forgive me if I've wandered far away from you. You are all I ever needed. Come and make me new. Come and make me new. Yes, Lord. For your spirit out on me. For just like the rain, saturate my thirsty soul. Come and fall afresh on me. Fill my cup again. Heal my heart and make me whole. I need you now, for your spirit out. Lord, you seek me. Ulitin natin. Hallelujah. Lord, I seek you. Help me find you. Amen. How I need your touch. We need the touch of our Lord. Hallelujah. Amen. Broken places, thirsty for your love. Lord, forgive me if I wandered far away from you. You are all I, yes Lord, ever needed. Come and make me new. Pour your spirit out on me. Spirit out on me. Natin siya, hallelujah. Yes, Lord. Saturate my thirsty soul. Come and fall afresh on me. Fill my cup again. Heal my heart and make me whole. For your spirit out on me. Amen. For just like the rain, saturate my thirsty soul. Come and fall afresh on me. Fill my cup again. Heal my heart and make me whole. I need you now, for your spirit out. Prayer name me. Hallelujah. Palapakan natin Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord God. Hallelujah. Taas nga natin ang ating kamay at papurihan natin. Parangalan natin ang Diyos sa hapon ito, sa gabing ito. Pasalamatan siya, dakilain ang ating Ama, sapagat siyang Diyos, ang makapangyarihan Diyos, ang ating manunubos, ang nagligtas at nagpatawad ng ating mga kasalanan, nagpagaling sa ating mga karamdaman, nagbibigay ng buhay na masaya at masagana. Salamat sa salita, salamat sa Espiritu ng ating Diyos.
O banal naming Ama, narito po kami, ang aming mga puso ay nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang aming mga kaisipan, at ang aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa kasakdalan, sa kadalisayan, Panginoon. Salamat, O Lord, sa pagpili mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa gabing ito. Ikaw po ang umakay sa bawat isa sa amin. Gumabay, O Lord, sa bawat isa. Magpupuri kami, magpapasalamat sa iyo, sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Dadakilain ka namin ang iyong pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ. Kung biro man kami nagawang pagkakamali, Panginoon, pagkukulang o nagawang kasalanan, ipatawad mo po, Ama, sa oras na ito. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo at pagindapatin sa iyong salita na mahahayag ngayong gabi at maging pagkain ng aming mga kaluluwa upang kami magsilakas, magsilusog, Panginoon, at kami ay mabihisan at maging dalisay, maging sakdal, walang dungis, walang kulubot, sapagat iniibig mo kami alang-alang sa makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ. Ito po ang aming papuri at pasalamat. In Jesus' mighty name, sabihin natin lahat ng Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Sabang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hindi ba't naging mabuti ang ating Panginoon? Amen. Pag napapakinggan natin ang mga balita, praise God, sa iba't ibang daigdig, may mga pag-atake ng terorismo. Praise God. Kahit ang Israel hindi nakaligtas nung nakarang araw. Sa atin naman, may aksidenteng nangyari nung kagabi lang. Pero salamat sa Panginoon. May humahawak sa atin, di ba? Ang ating Panginoon. Jesus, hold our life. Praise God. Amen. Praise God. Tayo magkamayan, mga kapatid, habang inaawit natin yung Jesus, hold my hand. Habang naghahanda ng ating tagapanganta, Brother Bonnie. Amen. Jesus, hold my hand. I need thee every hour. What true? Protect me by thy power. Hear my people plead, oh Lord. Look down on me when I kneel in prayer. I know I meet you there. Blessed Jesus, hold my hand as I travel through this pilgrim land. There is a friend who walks with me. He leads me safely to the cross of Calvary. This word be my further, Lord, each day to help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. Oh, Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. I need thee every hour while through this pilgrim land. Protect me by thy power. Oh, hear my people plead. Oh, Lord, look down on me when I kneel in prayer. I know I met you there. Blessed Jesus, hold my hand. Let me travel in the light, even that I may see the blessed way. Keep me that I may be holy, then and sing redemption songs someday. I will be a soldier brave and true, and never firmly take a stand. As I onward go, I'd rather meet the foe. Blessed Jesus, hold my hand. Oh, Jesus,
Jesus, hold my hand. I need thee every hour. While through this pilgrim land, protect me by thy power. Oh, hear my people plead. Oh, Lord, look down on me when I need in prayer. I know I meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. When I wander through the valley, dim toward the setting of the sun, lead me safely to a land of rest. If I the crown of life have won, I will put my faith in thee, dear Lord, that I may reach the golden strand. There's no other friend, and when I can depend, blessed Jesus, hold my hand. Oh, Jesus, hold my hand. I need thee every hour. While through this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my people plead. Oh Lord, look down on me when I kneel in prayer. I know I meet you there. Blessed Jesus, hold to God I'm changing hand. Hold to God I'm changing hand. Yes, hold to God I'm changing hand. Things your hope on things eternal. Hold to God I'm changing hand. Kamay ng Diyos, kamay ng Diyos ang hawakan. Kamay ng Diyos ang hawakan. Huwag umasa sa sanglibutan. Kamay ng Diyos ang hawakan. Oh, huwag umasa sa sanglibutan. Kamay lang ng Diyos ang hawakan. Amen! Kamay lang ng Diyos ang ating hawakan. Dahil napakadaming disaster na nangyayari sa buong mundo. Kung wala ang kamay ng Diyos, wala tayo dito ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'll see you in the rapture. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'll see you in the rapture. See you in the rapture. I'll see you in that meeting in the air. There with our blessed Savior will live and reign forever. I'll see you in the rapture some sweet day. If we never meet again, if we never meet again on this earth, my precious friend, if you God we have been true, and we'll leave above all sin. Therefore us there'll be a meeting, a hallelujah greeting. I'll see you in the rapture some sweet day. Oh, I'll see you in the rapture. I'll see you in the rapture. See you in the rapture.
I'll see you at the meeting over there. There with our blessed Savior will live and reign forever. I'll see you in the rapture some sweet day. To my loved ones, let me say that there surely come a day when our Lord shall come again to catch His waiting bride away. So get ready now to meet Him with a message, go and greet Him. I'll see you in the rapture some sweet day. Oh, I'll see you in the rapture. I'll see you in the rapture. See you in the rapture. I'll see you at the meeting over there. There with our blessed Savior will live and reign forever. I'll see you in the rapture some sweet day. I'll see you in the rapture some sweet day. I'll see you. I'll see you in the rapture some sweet day. Hallelujah! We give you glory, honor, and power belong to our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Praise God. Praise God. I see you in the rapture. Amen. Praise God. Tayo mga kapuna, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Tayo dadako mga kapatid sa special songs and testimonies this evening. Amen. At praise God, isa lang ang nagbigay sa akin ng maghahandog awit sa Panginoon. Akin ang tinatawagan sina Sister Joshua and Brother Jeff para sa nilang handog awit sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. God bless you po. Gusto ko muna pong magpasalamat kay Lord kasi unang-una binigyan niyo na naman po ako ng isang taon bukas and 19 na po ako and ayun, gusto ko lang mag-thank you sa kanya kasi sa kabila lahat ng pagkukulang and also kasi syempre kabataan, maraming hatak sa labas, nandyan siya para alalayan kami ng mga kapatid ko. Nice ko rin siyang alayan ng awit. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Oh my, that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am the flower quickly fading,
here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see me seen will look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. To God be the glory. Praise God. Amen. God bless you, Sister Joshua, and happy birthday. So, God bless Brother Jeff. Praise God. At, amen, akin naman pong tinatawagan ang may karawan kagabi. Praise God. At talaga namang binusog kami. Amen. Brother Ruben Herbano para sa kanyang handog sa Panginoon. Amen. God bless po. Praise the Lord. Nais ko lang magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ko. Siya nga, yung nagpatotoo ka na 19 siya ako, 6 naman. No? Kaso lang 46. Kaya salamat sa Panginoon, bagamat tingnan 60 years old. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya. Nais ko lang siyang handugan ng awit. Diyos na dakila, talagang ang Diyos natin ay dakila. Hallelujah. Praise God. Kaya pasensya na kayo dahil hindi ako nakapaghanda ng para ano. Bagamat alam ko ang Panginoon ang provider natin. O Diyos na dakila, salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na aming natamo. Salamat sa biyaya, tanglaw ng buhay. Dahil sa iyo, Diyos, ako ay tagumpay. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aking pag-asa.
Ikaw ang aking ligaya. Yes, Lord. Ikaw ang aking gabay sa buhay. Sa'yo laging may tagumpay. Yes, Lord. Di dapat sabihin namin kaya, pagkat ika'y nag-uwi ka, sapat ang biyaya. Sa pinakadakilang pakikipagbaka, lubos at tiyak na tagumpay ng iyong nobya. Ikaw ang aking pag-asa. Yes, Lord. Ikaw ang aking ligaya. Ikaw ang aking gabay sa buhay. Sa'yo laging may tagumpay. Minsan pa ikaw ang aking pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking ligaya. Ikaw ang aking gabay sa buhay. Sa'yo'y laging may tagumpay. Sa Diyos ang lahat na kapurihan. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. And minsan pa, happy birthday, brother. Salamat sa Panginoon. Amen. Tanging ligayan natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. At bago tayo dumako sa bisita at sa mga announcement, so, amen, nais ko lang pong ipabatid at ipaalam sa bawat isa na nagkaroon po kami ng mainam na men's fellowship kagabi. Amen. At talaga namang matindi ang talakayan. Amen. Mga realidad ng buhay na punong-puno ng karanasan. At alam kong ang mga kabataan na nandun, 18 and above ay napagpala at nakakuha ng mga reminders para sa ating mga elders. Praise God. May mga katanungan na nabanggit at talagang hindi kami inantok, mga kapatid. Amen. At yun nga, ang tinalakay nga kagabi ay ang about sa LCM at medyo konti lang yung about sa marriage and divorce. Naisip ko lang siguro dahil wala namang nagdi-divorce talaga sa atin at hindi tayo naniniwala dyan. Pero nang inisip ko kung bakit ganun, may mga nagtanong about sa pagpikot, yung napipikot, di ba? Pero ang Panginoon napaka-gentle sa atin na talagang pinakita niya yung pagmamahal sa atin. Amen. Kumbaga, number one na example yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. At sabi nga ng ating mahal na pastor, nakapaghintay yung tunay na pag-ibig at amen. Kahit ano pang circumstansya yan, di ba? So, dun pa rin uwi sa pinakadulo yung pagkakasal. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa mga elders namin na nag-share na kanilang buhay. Amen. At salamat sa lahat. Praise God. At isa rin po sa bahagi ng aming men's fellowship kagabi ay yung pagbibigay ng mga prayer requests at umagahan ng madaling araw ay pinag-pray namin yung mga prayer requests para sa mga trabaho, kagalingan. Kaya nga, ito yung gustong-gusto ng Panginoon, yung tayo nanalangin sa Panginoon. Binibigay natin yung mga request natin sa Kanya. At mga pag-iingat, paggabay, lalo na yung mga kapatid nating nasa ibang bansa. Amen. Kaya naniniwala ako na ang lahat ng pinag-pray kagabi ay tinugon ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa Kanya lang mauwi ang lahat ng kapurihan. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Amen. At ay dadako na sa mga bisita.
Amen. Let's welcome our dear visitors tonight, Geraldine and Jane Perpetua. Cousin siya ni Sister Bennett. Invited by De La Rosa pa. Amen. Asa po sila? Ay, Galvez po. Nandito po sila sa right side. Amen. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Amen. We're glad to have fellowship with you. Praise God. Announcement. Amen. January to March 2017. Yan po ang schedule ng ating gawain tuwing Sunday. Sa kinaumagahan po, ang bride group, ito ay kinakapalooban ng group 2, 3, and 4. Samantalang sa kinagabihan naman, ang spirit group na kinabibilangan naman ng group 1 and 5. So paalala po sa lahat ng ating kapatid, mula ngayong January po yan hanggang March 2017, yan po ang ating service schedule. January 22, at yan naman po ang youth service sa ganap na 1:30 p.m. So paalala sa lahat ng kabataan na lagi tayong may gawain. Amen. Okay, so ito po yung in-announce ko nung nakarang Wednesday regarding about sa calendar po. At meron pa pong natitira na calendar kung meron pa pong gusto. Nung Sunday kasi nakalimutan naming ilabas kasi baka kapag kaguluhan. So ito po, pinapa-announce po ulit namin sa inyo na may natitira pa pong marami pa calendar. So kung wala pa po kayong nakasabit na kalendaryo sa tahanan, lumapit lang po kayo kay Brother Rain at handa po kayong i-entertain yan about po sa calendar. Pipili lang po kayo ng design kung ano po yung gusto nyo. Okay? So makipag-ugnay lang po kayo kay Brother Rain, ang ating, amen, nag-design yan. Okay, next. Men's Overnight Fellowship. So natapos na ang month ng January. So dadako kami sa month ng Feb. At nagkaroon ng pagbabago po yan. Ang aming Men's Overnight Fellowship na ay February 28. Ito'y sa kinatapusan na ng last Tuesday of the month. Kung nung nakaraang taon ay first Tuesday of the month, this year naman po ay ang last Tuesday of the month. So huli na po yung kagabi na second Sunday na ngayong kagabi, no? Tuesday of the month. So ganun pa rin, 8 p.m. So ngayon po ang aming magiging topic ay Soul Doctrine. So about sa mga kaluluwa naman po yan at ang aming magiging presenters, mukhang first time niya. Pero aabangan namin lahat to, Brother Joshua at main namin si Brother Arnel Navales. Ayan. Praise God. Next. Ayan, wala na po. Yan lang po ang pinatid na announcement ngayon pong gabi. Amen. So, tayo dadako po sa offering. Amen. Habang pinaghahanda ko na po si Brother Mauro para sa panalangin, ating offering and pledges. Praise God. Habang hinahanda yung Jehovah Jireh, more than enough. Sige, tayo po'y yumugo sa isang panalangin. O God, hallelujah. O God, muli Lord, salamat muli Lord sa gabay mo sa maghapong ito, Panginoon. O God, protection mo sa bawat isa. O God, at narito kami, Panginoon, ay mananambahan sa iyo, Panginoon, sa anyo ng pasasalamat sa aming buhay. O God, salamat Lord sa iyong proteksyon, iyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Kaya karapat-dapat lamang, Lord, na ibalik namin ang pasalamat sa iyo. At narito, Panginoon, ang bawat isa, kami po'y maghandog sa pamagitan ng offering, Panginoon, aming mga pledges, Panginoon, aming tithes and offering, Panginoon. Kaya bahagi ito ng pagpapala, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Mayroon kang, Lord, suporta, Panginoon, aming lakas, aming tahanan, Panginoon. Ugat bagamat mayroong mga pagsubok, Panginoon. Ngunit, Lord, ikaw, Panginoon, ang solusyon ng lahat, Panginoon. Kaya purihin ka, ikaw ang nagbibigay kagalakan, Panginoon, sa bawat isa. Maging, Lord, mga pagtahak sa sarit-saring mga suliranin sa buhay. Ngunit, salamat mayroong kaming Diyos na tagapaghayag ng magandang kalooban, Panginoon. Kaya, Lord, purihin ka sa gabing ito sa anyo ng mga kaloob na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ng suporta ng bawat isa, Panginoon. Ito'y, Lord, magbigay lamang ng kapurihan sa iyo.
haring matawag ang iyong mga binhi, Lord, na nakatalaga, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon. Kaya, Lord, sama-sama po kami nagkakaisa, Panginoon, na pinasalamatan ka sa gabing ito. Purihin ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa bawat buhay ng iyong tinawag, Panginoon. Hallelujah. Yamang pinagpala mo ang gabing ito, Panginoon. God, punuin mo aming kaluluwa. Hayaan mo, Lord, na ang iyong salita na ipapangaral sa gabing ito ay, Lord, ito'y tinapay ng buhay, Panginoon, na, Lord, matamis kainin, Panginoon. Ito'y sustansya, Panginoon, na aming pakinabangan, Panginoon. Lumago ang aming spiritual na bahagi ng aming buhay, Panginoon. O God, pagpatawad mo aming mga pagkukulang, Panginoon. O hallelujah, tinalaga mo kami, Panginoon, upang pasalamatan ka. Kaya, Lord, tanggapin mo aming papuri, Panginoon. Pasalamat sa iyo at narito ang aming buhay, aming inahandog sa iyo. Purihin ka, itaas ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough, much more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, minsan pa. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. Yes, Lord. To supply all my needs. You are more than enough, much more than enough. You are more than enough for me. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Mayroon ba tayong prayer request pa na naihabol dyan? Amen. So wala na. Amen. Tayo dadako na mga kapatid sa napakahalagang bahagi ng ating gawain. Amen. At tayo tatayo na. Praise God. At habang nag-aanda ng ating tagapagsalita ngayong gabi. Amen. At bago ko makalimutan, ating welcome si Brother Vincent. Amen. Nakita ko ngayon. Praise God. Brother Vince. God bless you po. Ay, Brother Marlon. Amen. Marlon Vince. Okay. God bless you. God bless you, Brad. Hallelujah. At awitin natin yung I wanna be more like you. Lord, I wanna be more like you. Amen. Hallelujah, Lord. Yan ang ating desire. Amen. Maging tulad tayo natin, Panginoon. I wanna be more like you, Jesus. I wanna be more like you. I wanna be a vessel you work through. When I wanna be more like you. Minsan pa, I want to be more like you. And I wanna be more like you.
Oh Jesus, I wanna be more like you. Pastor Pepito. I wanna be a vessel you work through, and I wanna be more like you. I wanna be a vessel you work through. Amen. Hallelujah. Let's pray. Amen. Pinupuri ka namin, aming Ama, sa gabing ito. Narito ang iyong mga anak, Panginoon, na meron kaming handog, meron kaming alay, Panginoon. Isang handog na, Panginoon, na nagbubunsod sa amin, Panginoon, upang ialay sa iyo. Bunga ng aming pananampalataya, Ama. At ngayong gabi, Panginoon, ikaw po ang siyang madakila, ikaw ang maparangalan. O God, Diyos na sa amin ay nagligtas mula sa kadiliman, ay nilagay kami sa isang saliwanag ng iyong minamahal na anak, Panginoon. Mula sa kamatayan, kami ay, O God, dinala sa isang buhay na masagana. Isang buhay na walang katulad, Panginoon, na aming nararanasan sa buhay na ito. Lord, at pinaunawa mo po sa amin na kami ay hindi lamang, Panginoon, mga taong, O God, na lilipas ang panahon ng walang gagawin, but pinasasagana mo, Panginoon, ang mga kaloob, ang bawat bunga, Panginoon, sa aming mga pagkilos, sa aming mga paggawa, habang kami lumalakad at naglalakbay, Panginoon, sa mga sandatang ipinagkaloob mo sa amin, upang kami magpatuloy sa lakbaying ito, Panginoon, na ngayon, O God, ay nananagana sa mga bunga, O God, ng iyong mga salita, ang iyong mga anak. Sa magitan, Panginoon, ng pangangaral ng Ebanghelyo sa dakong ito, Panginoon. O God, kung kaya, Ama, wala kaming gagawin kundi ikaw ay pasalamatan sa tuwing kami, Panginoon, ay merong ganitong pagtitipon. Pagkakataon na namin, Panginoon, upang maipahayag, Lord, ang aming dakilang pag-ibig sa iyo, Panginoon. At salamat po sa gabing ito. Lord, hayaan mo pong ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maparangalan, mag-usap kang muli sa iyong mga anak, sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. So tayo po ay babasa mula sa Biblia, sa Matthew chapter 28. Verse 18 hanggang 20. Matthew 28:18 to 20. At ganito po ang pagkasabi, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sabi sa Tagalog, at lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagpalain ng ating Panginoon ang kanyang mga salita. Makaupo kayo. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At kagalakan po namin na makauwi at makabalik. Galing po kami ng Isabela at kami po ay naatasan na magtungo doon para po sa isang layunin. Meron pong misyon na ginawa kami sa dakong yon. Kasama ko po si Barnemy at kaming dalawa mula po nung
January 7 hanggang kanina po, nakauwi po kami. Salamat sa inyong panalangin at salamat po sa ating Panginoon dahil po isang magandang misyon po yung amin pong naranasan sa lugar na yon sa mga panahon na kami po ay naroon. So kalisabay na po rin ito ay nais ko pong magulat sa inyo tungkol po sa mga kaganapan at ipagpaumanhin po ninyo kasi hindi ko masyadong ihanda ito dahil mabilisan at ang alam ko po ay sa mga susunod. Pero dahil ngayon po ay kailangan po itong i-report sa inyo, iulat sa inyo at tayong pong lahat ay may kinalaman dito. Hindi lamang po kami nagmisyon, bagamat kami yung nandun, pero kayo, alam po namin na kasama kayo sa pagmimisyon sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa pamamagitan din naman ng inyong mga kakayahan, mga effort, mga kaloob na inyong binibigay para po ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay magpatuloy. So ngayong gabi, nais ko pong pamagatan ang mensaheng ito, The Missionary Church, Part 2. Missionary Church, kasi parang naisip ko lang na minsan ay nakapangaral ako na may ganitong pamagat at kaya po ito ay Part 2 para sa akin at nais kong pamagatan na Heart of a Mission. Heart of a Mission. So praise the Lord. Now mga kapatid, alam po natin na ang church, hindi ito tumutukoy sa structure o sa building, but ang church ay tumutukoy sa mga iniligtas ng ating Panginoon, sa mga mananampalataya, amen, na napakahiwaga ng nangyari, but wala tayong kinalaman doon sa mga pagkilos na yon. But ngayon ay alam natin ang lahat ng ito ay ginawa ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang church ay hindi ito ginather ng tao, hindi ito, praise God, pinangunahan ng isang leader na tao, but ang church ay malinaw na sinasabi sa Matthew chapter 16 na ang church na ito ay itinayo sa ibabaw ng bato. Ang iglesia ay itinayo sa ibabaw ng bato, at ano ang bato? Ang bato ng kapahayagan. Amen. So tayo po ay kabahagi nitong iglesyang ito. Hindi tayo ibang iglesia na may mga paniniwalang katulad ng ating paniniwala. Amen, sapagkat ang ating pinaniniwalaan ay hindi sa turo ng tao, but ito'y turo ng Diyos. Amen, dinala tayo sa mga katotohanan at praise the Lord at naintindihan natin ito at nalaman natin ito dahil ang Panginoon ay gumamit, kumasangkapan ng isang tao sa panahon natin, bagamat siya ay nauna na sa atin, pero ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod ay taglay ng iglesia. At ang mensaheng ito ay magdadala sa atin upang maghanda at patuloy na maghanda dahil ang church ay hindi siya maghahanda ngayon sa panahong ito. Dapat ang church sa panahong ito ay tapos nang maghanda at naghihintay na lamang sa kanyang pinaghandaan. At ano ang ating pinaghahandaan? Si Lord, ang ating Panginoong Kristo ay darating. Amen. Hallelujah. So praise the Lord. Now, ang church ay hindi ito church na ang iniisip lamang at ang gusto lamang gawin ay pakialaman ang mga gawaing panloob. May mga gawain tayo sa loob ng church at marami tayong mga manggagawa dahil ang bawat isa ay ipinosisyon ng ating Panginoon. Hindi kayo ang pumili sa inyong mga gampanin, but ang Diyos ang pumipili sa inyong mga ginagampanan. Kaya po napakahalaga kung ano yung ginagampanan ninyo, amen, sa church na pinaglagyan sa inyo ng Diyos. At dapat ay maging masaya tayo kung ano yung ating ginagawa. Amen. At ang bawat isa, kapag gumagawa ng kanyang gawain, dahil yun ay pinagawa ng Diyos sa kanya, hindi siya magrereklamo sa kanyang ginagawa, bagkus ginagawa niya yon nanggagaling sa kanyang puso at may kagalakan sa kanyang puso na ginagampanan ng kanyang gampanin. Dahil ito'y para sa Panginoon.
Dahil ito'y para sa kapurihan ng Diyos. Hindi ito para sa kapurihan ng tao. Hindi tayo naglilingkod para maging showmanship ang ating paglilingkod. But naglilingkod tayo, lantad man o lihim man ang ating ginagawa. Ginagawa natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang sabi sa Biblia, do all things for the glory of God. Amen. Ano man ang ating gagawin, gawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So mayroong mga internal na mga gawain na sadyang inayos ng Panginoon. At pagkatapos ayusin ng Panginoon, amen, praise the Lord, inihahanda niya ang kanyang church para sa panlabas na gawain. Amen, hindi maaaring ang iniisip lamang ng isang iglesia na binili at tinubos ng dugo ng Panginoon ay tayo na lamang ang ligtas. Ay tayo na lamang ang magmahalan. Tayo na lamang ang maglingkuran sa isa't isa. Hindi lamang gano'n ang ating iniisip. Pagkatapos nating mag-matured, pagkatapos nating lumago sa mensaheng ibinigay ng Diyos sa atin, dinadala tayo nito sa isang mas malawak na gampanin. Hallelujah! Amen! Kaya nga ang kaisipan ng iglesyang binili na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo ay, amen, ay ang kanyang buhay, mag-extend ng buhay sa iba. Wala tayong maibibigay malibang yung ibibigay natin ay taglay natin. Praise the Lord! Kaya papasok tayo dito sa napakahalagang yugto ng paglago ng isang mananampalataya. Ang tunay lumagong iglesia, praise the Lord, ay dinala ng Diyos sa isang gampaning panglabas. Ano ito? Missionary church. Amen. Missionary church. Now, sa mission, ano ba ang ginagawa sa mission? Ang ginagawa sa mission ay nagpo-propagate. Nagbibigay sila. Ano ang ibinibigay nila? Ini-endorse nila. Amen. Masisipag yung mga dyan mga denomination. Ang gagaling nila sa pagpo-propagate. Talagang ginagawa nilang lahat. At napakasinsero nila dyan sa bagay na yan. Kung ito'y ginagawa ng denomination, how much more? Dapat masigit. Amen. Ang ginagawa natin sa pagmimisyon. Dapat mas, praise the Lord, mas sinusuportahan natin, amen, at wala tayong panghihinayang na kung ano ang ating makakaya. Kung saan aabot. Dahil ang sabi ng Panginoon, kayo ay humayo. Praise the Lord, humayo kayo. At inyong ipalaganap. Amen, ang ebanghelyo ni Kristo sa iba't iba, sa lahat ng dako. Hallelujah. So praise the Lord. So ito ay nag-endorso ng paniniwala ng isang pananampalataya na para bagang siguradong-sigurado sila sa kung ano yung taglay nila at ito ay sasabihin nila at praise the Lord, lahat ay gagawin nila para maibigay nila, ma-indoctrinate nila ang tao. Amen, kahit praise the Lord, hindi sila sigurado. But may mga taong tiyak. Dahil meron silang natanggap na tiyak. At yun ang tumatak sa kanila. Sinelyuhan sila ng kaligtasang ito. At tiyak sila doon sa kanilang taglay. Hindi lang tayo nasisiyahan at tuwang-tuwa tayo. Oh, praise the Lord. Tiyak na tiyak ako. Amen. Paano ang iba? Ang misyon ay nag-educate sa mga tao. Nagtuturo sa mga tao ng daan, ng katotohanan, at ang buhay. Hindi mako-confuse ang tao. Bakit? Sapagat ang sinasabi mo at ang ibinibigay mo ay liwanag. Katotohanan. Lahat ng mga nasa dilim kapag iniligay mo sa liwanag ay nagliliwanag ang buhay. Naliliwanagan sila at sila ay nai-impluwensyahan ng liwanag na taglay ng mga taong naliwanagan. Hallelujah! Sa misyon, meron ditong charitable work. Hindi ito, it's a matter of kung ano yung matatanggap ko. Kapag ganyan ang kaisipan ng isang missionary, huwag ka na magmisyon.
Dadalhin mo lang ang mga tao sa impyerno. Pero ang misyon ay pagbibigay, paghahandog, pag-aalay. Amen. At sigurado ako, kapag meron kang ibibigay, ang Diyos ang nagbigay nun sa'yo. At bago ka magmisyon, inihanda ka ng Diyos sa isang dakilang gampanin para matupad ang iglesia ang sinabi ng Diyos na kayo'y humayo. Hallelujah! Kaya merong paghayo. Kami po ay natasan at bilang mga kamanggagawa at nagpapasakop at nagsasubmit, nagpapailalim sa kapamahalaan ng Diyos ng Iglesia. Ang Diyos ang may kapamahalaan sa kabuuan ng kanyang mga anak. Hallelujah! Ako'y naniniwala na ang gawa ng Diyos ay napakaraming phases. Amen. Napakaraming phases. I believe itong church, ito'y gawa ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Napakahiwaga nito. At ito'y nag-unveil. Ito ay nagpakahayag sa ating panahon. Praise the Lord, dinala ka. Doon kung saan ang Diyos na hinahanap mo, hindi ka binigo. Ang Diyos na gusto mong maranasan, hindi ka nabigo. Ang Diyos na gusto mong masumpungan, hindi ka niya binigo. Dinala ka niya sa tamang iglesia, dinala ka niya sa tamang pananampalataya, dinala ka niya sa tamang tao, dinala ka niya sa mga tamang manggagawa. Hallelujah! I believe na ang church ay nagmimisyon sapagkat ang misyon ay gawa ng Diyos. Amen. Ang konsepto ng iglesia ay hindi lamang ang kaisipan na panloob lamang ang iniintindi at kapag handa na ang lahat ng bagay at maayos na yan, then, ano ang susunod niyan? Ang iglesia ay magmimisyon. Evangelism is a work of God. Kaya nga, meron tayong evangelist dito. Amen. Hindi yung taong yon, kundi yung opisina na Kristo ay sa Kanya, nasa sa Kanya. May pastor at ang pastor ay nagdamit. Ang damit ni Kristo ay sumasa Kanya. Hallelujah! Si Kristo na nasa ating lahat, sa iba't ibang anyo ng ating mga gawain. Now, and above all, anong pinakahigit sa lahat? Mga kapatid, sa pamamagitan mo, may mga taong naliligtas. Because ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Walang ibang pwedeng gumawa nito kundi ang Diyos. Praise the Lord! Walang relihiyon na makapagliligtas sa isang tao. Walang kaluluwa. Praise the Lord! Na itatapon sa impyerno at ililigtas ng relihiyon. Diyos lamang ang nagliligtas. Amen! Diyos lamang. Nasa Kanya ang lahat ng kasagutan. Nasa Kanya ang tugon sa iyong mga problema. Nasa Kanya ang tugon sa iyong mga pangailangan. Nasa Kanya ang tugon ng mga taong gusto mong dalhin sa Panginoon upang sila'y maligtas kung paano Kanya iniligtas. It is the gift of God. At ang mga kaloob ng Diyos, ito'y gawa ng Diyos sa iyo. Pag-uusapan natin ang mga gawa ng Diyos, napakalawak niyan. Napakarami niyan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, naparito ako, hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen. Kundi para maglingkod. Yan ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Naglilingkod. Hindi pinaglilingkuran. At si Kristo, nung nandito siya sa lupa, hindi para gawin ang kanyang kalooban, kundi para gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi ako ang gumagawa, kundi ang Ama na sumasa akin. Amen. Na gumagawa ng mga gawang ito. Praise the Lord. Jesus is the same yesterday,
today and forever. Amen? At ang kanyang pagdating sa buhay ng tao ay napaka-supernatural. Hallelujah! Kaya nga, yung mga taong sumunod sa kanya, nagiging supernatural din ang buhay. Kung naging kakaiba ang buhay niya at adbul siya, lahat ng susunod sa kanya magiging adbul din. Kung si Kristo ay sumalungat sa tradisyon ng tao, ikaw din. Kung si Kristo ay lumaban sa mga, praise God, sa mga doktrina ng tao at hindi niya, amen, hindi niya hinayaan na iyon ay, praise God, ay sabihin nilang sila ay tama. Pero si Kristo na tama ay ginawang sinungaling ng tao. At yung kasinungalingan ay para bagang naging tama sa panahong ito. Pero ang bunga ang magpapatunay. Amen. Hallelujah. Now, ang isang tao, praise the Lord, hindi siya pwedeng pumunta sa isang misyon. Dahil sa misyon, giyera yan eh. Labanan yan. Hindi yan pasyal. Hindi ka pupunta sa isang lugar na kung ikaw ay ipinadala sa isang lugar, inordain ka para pumunta sa isang lugar at ikaw ay pinanalangin ng iglesia, ipinanalangin ka ng pastor at pagkatapos merong misyon na gagampanan. Pagdating mo ron, isipin mo ng mabuti kung ano ang gagawin mo. Bago ka pumunta ron, manalangin ka ng husto sa Panginoon at paalala mo sa sarili mo, ang pupuntahan ko ay hindi mamasyal. Ang pupuntahan ko ay hindi para magliwaliw. At tingnan ang magagandang tanawin na meron dito sa Pilipinas. Kundi ang pupuntahan ko ay pakikipagdigmaan. Hallelujah! Kaya pagbabalik ng mga nagmimisyon, dapat makita nyo ang kaibahan ng kanyang buhay. Hindi na siya katulad ng dati. Bakit? Pinakita ng Diyos sa kanya ang tunay na laban. May tunay na laban na hindi natin nakikita pag lagi tayong nasa loob ng church. Pero nakikita natin sa labas. At yan, i-challenge ang iyong pananampalataya. I-challenge ang iyong paninindigan. I-challenge ang iyong tayo sa mensaheng ito. Praise the Lord! Sa tuwing ako po'y nagmimisyon, tumitibay ako. Pinagtitibay ako ng Panginoon. Bakit? Sapagkat, praise God, sa tuwing ako'y magmimisyon, napakarami naming na-encounter na kung ano-anong mga persecution, nakaka-encounter kami ng maraming, praise God, ng maraming rejection ng tao. Pero nakita ko ang tapang ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa tama, ano kung hindi maniwala sa iyo? Amen. Ano kung hindi mo sila ma-please? Basta ang importante, na-please mo ang Diyos sa iyong mga ginagawa. Na para baga sa tingin nila, wala ka talagang sinabi. Kaya kung ang isang tao manghilig makipagtalo, huwag ka nang makipagtalo, manahimik ka na lamang at isipin mo na para bagang talo ako. Pero ang totoo, ikaw ang panalo. Dahil ang pananahimik ay nakapagbibigay ng tagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! So, nakapagbibigay ito ng pagbabago. Pagbabago sa ating journey. Pagbabago sa ating paglilingkod. Amen? May nababago, may kung anong nababago sa iyo kapag ikaw ay nagmimisyon. At hindi lang mga ako nagpapatunay, maging yung ibang mga nagmisyon na. Praise the Lord, may nababago. Hindi pwedeng wala. Amen? Praise the Lord. Ang daming ma-encounter. Marami ka makikita. Maraming mga problema sa iyong paligid. Pero kailangan hawiin mo lahat yan. Sa misyon, isa lang ang mahalaga. Hanapin mo ang mga kaluluwang nawawala. At dalhin mo sila sa Panginoon. Ang importante ay kaluluwa. Amen. Kahit ano pa yang ibigay sa iyo. Amen. Ang Diyos kasi, hindi lang siya sa beauty. Pero kahit ano pa yung makita mo,
Ang importante, yung direksyon, yung objective, yung task, yung layunin ng iyong pagmimisyon. Hinahanap mo ang mga predestinadong binhi. At ang Diyos mismo ang nag-guide sa iyo, naglilid sa iyo. May mga tao napakahirap dalhin sa Panginoon, pero hindi ibig sabihin na sila'y hindi binhi. Kung sino pa nga yung binhi ng Diyos, yung napakahirap, di ba? Napaka matrabaho ang binhi ng Diyos, praise the Lord, napaka magastos. Isipin niyo kung paano kayo pinagtiyagaan ng Panginoon. Gaano ang perang, praise the Lord, na naubos sa mga taong nagtiyaga sa inyo na ginamit ng Panginoon. Sigurado, may ginamit ang Diyos sa inyo. May ginamit ang Diyos sa akin. May ginamit ang Diyos sa bawat isa. Praise the Lord, balikan ninyo yon. At sino yung mga taong yon? Amen. Hallelujah. At sinabi niyo ba sa Kanya, salamat? Salamat dahil sa iyo. Ginamit ka ng Diyos sa buhay ko. Salamat sa iyo. Salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung may mga taong ginamit sa iyo, ikaw, magpapagamit ka ba para sa iba? Oh, praise the Lord. Kulang ang oras ko. Punta tayo doon sa... Pakita ko sa inyo ilan sa mga picture na kinuha ko po dahil ako may hawak ng camera. Kaya lugi ako. Si Brother Nemi lang nakukunan ko lagi. Wala kaming cameraman eh. So hindi ibig sabihin, kasi pagkatapos si Brother Nemi, ako naman na magpipreach. Una siya. Ang problema sa evangelist, bato ng bato. Kung ano maisip. Bato dito, bato doon. Lahat topic. Buong libro, topic na. Sa isang oras lang. Pero kailangan kong, praise the Lord, pagkatapos niya, ako naman. Kukuha lang ako doon sa mga, isa-summarize ko yung mga importanteng mga bagay na dapat maiwan sa mga taong yun. Umpisa natin sa una. Naka na ba? Nung dumating kami ay January 7, ito pong mission trip sa Kawayan, Isabela. Praise the Lord. From January 7 hanggang January 10, yan po yung unang pagdating namin sa bahay po ni Bar Vince. Yan po yung bahay nila, Bar Marlon. Pabros Residence. Yan po yung una naming pagdating. Praise the Lord. At dyan po yung naghahanda kami. At kami ay merong pupuntahang tao. Praise the Lord, sige, yan mo na nga lahat. Amen. Sige, tingnan nyo na lang mabuti. Nagmamadali yung ating... Teka, may oras pa ako ha. Praise the Lord. So nangangaral si Brother Nemi, pero nice kong umpisahan doon nung January 7, araw po yan ng Sabado, kami po ay nag-share sa isang tao, ng pangalan po ay si Brother Jess. Sino po itong si Brother Jess? Ang kanyang pangalan ay Jesus, ang kanyang full name, pero Jess ang kanyang palayaw. At nagpunta kami sa bahay niya, napakalawak ng kanyang taniman, ng kanyang palayan, ng kanyang lupain, at meron siyang 1,000 square meter na ibinigay sa church. Na, ewan ko kung bigayan, at nagtayo siya ng church doon. Praise the Lord, siya yung elder ng church. Praise the Lord. At siya rin yung pangkalahatang nangangasiwa ng church. Itong taong ito, mga kapatid, 4 years ago, si Brother Jess, siya po ay nasira na ni Brother Nemi. 4 years ago. Then, sa paglipas ng panahon, hindi po kasi na-follow up. Ang nangyari po dito, nung kinausap namin siya, meron na siyang doktrinang nasa kanya. Ito ay doktrina ng Pauline Doctrine. Ang doktrinang ito ay doktrina lang tungkol kay Pablo,
Tama ba ako, Barnemi? Doktrina tungkol kay Pablo lang, ang kanilang laging pinag-aaralan lang ay lahat lang ng sulat ni Pablo. At yung gospel, yung 4 na gospel ay hindi nila yun pinag-aaralan, hindi nila yun sinishare sapagkat para sa kanila si Jesus ay naparito sa lupa para lamang sa mga Hudyo. At si Pablo ay siya yung ginamit ng Diyos para sa mga Gentile. Kaya si Pablo ay yun lamang yung kanilang gospel. Yun lamang ang kanilang pinag-aaralan. At kung mag-aral sila sa Bible ay mga history lang. Tama naman na malaman natin yung history, pero hindi nila madala sa present word. Yun yung kaibahan mo. Amen. Yun kung bakit mas mapalad ka. Yung iba, hanggang doon lang sila sa history. Hanggang doon lang sila, saan ang galing, sino yung kausap, anong buwan ito. Praise the Lord. Anong magagawa nun sa salvation? Kung malaman mo kung saan ang galing, anong magagawa nun sa salvation? Maliligtas ba ang tao dahil sa history? God is not a God of history. Ang Diyos ay Diyos ng kaligtasan. Ang Diyos na ito ay isang buhay na Diyos. Hindi siya history God. Siya ay Diyos na kumikilos sa iyo. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Siya ay nagpapagaling ng mga may karamdaman. Siya ay gumagawa ng himala sa ating buhay. Siya ay nagpapalakad ng mga pilay. Siya ay nagpapadilat ng mga bulag. Amen. Hindi nagbabago ang Diyos kung sino siya noon. Pero may mga taong sadyang, praise the Lord, hinurnuhan ng mga paniniwala para sabihin nila, dito na lang tayo. Ang demonyo tuwang-tuwa sa kanila. Bakit? Sapagkat hindi binulag ang kanilang mga pananampalataya. Hallelujah. Pagkatapos ng sabi niya, alam niyo kung ilang oras kaming nakipag-usap doon sa isang taong yon? 8 oras! Ilang gawain na magagawa natin ng brother namin kung pupunta tayo sa mga bahay-bahay. Pero yun, yun yung talaga yung mimisyonin namin, yung taong yun. 8 oras. Tanghali hanggang sa inabot na kami ng gabi. At kami po ay inimbita, sabi niya, invited ko kayo bukas. Punta kayo sa church namin. So nagpunta kami sa church nila kinabukasan, January 8. Praise the Lord. At doon sa church na dinaluhan namin, kulang na lang na sumigaw ako at sabing, sinungaling! Praise the Lord, hindi lang pwede. Baka ako mabitbit ng mga deacon at dalhin ako sa pulis. Talagang, sabi ko, Barnemi, kaya mo pa. Sabi niya, kaya ko yan. Sabi ko, mukhang hindi ko na kaya, sasabog ng dibdib ko sa kasinungalingan ng taong ito. Pero kailangan kong, praise the Lord, ang sama ng aking pakaramdam. Pero kailangan kong natuto ako. Natuto ako. Praise the Lord. Nakaya ko ang makinig sa isang paniniwala ng iba na sa akin ay hindi ko talaga kayang tanggapin. Pagkatapos nun, mga kapatid, nagtigi-tigi sa kami, o ikaw, Barnemi, dito ka sa yung 2 taong yan, kausapin mo, dito ako sa 2 tao. Alam niyo, napapunta sa akin, yung pastor. Siya nga yung punot dulo ng mga doktrina Siyang may kagagawa nun Sa kanya nanggaling lahat yun. Praise the Lord. At para ako maamong kordero, at ang sabi ko, pastor, hindi naman kami napunta rito para sa ibang doktrina. Wala po kaming dalang doktrina, pastor. I love you, pastor. Huwag kang magagalit sa amin, pastor. Talagang malumanay ang aming pakikipag-usap. At kung kami man po naparito, hindi naman para guluhin kayo. Naparito kami para ibahagi lang sa inyo yung katotohanan na natutunan namin at natanggap namin. Kung makakabuti sa inyo, tanggapin nyo. Kung hindi, bigyan nyo kami ng pagkakataon, pastor. I love you, pastor. Praise the Lord. Sabi niya, bakit? Sino ba yung sinasabi mo kaninang man of God? Pastor, yun po si Brother Branham.
Yun po yung propeta sa panahong ito. Direktahan na. Wala nang paligoy-ligoy. Sabi na, yan po yung propeta sa panahong ito. Saan mo mababasa yan? Meron bang Branham mababa sa Bible? Sige, tingnan natin. Tingnan natin mula doon sa, naku po. Sabi ko, wala nga pong Branham na makikita kayo, pero yung Revelation 10:7 ay nagpapahayag ng gawa ng taong yun. So sa madalit salita, ang tagal namin nag-usap, talagang rejected. Ayaw nila ng mensahe. So ibig sabihin kasi, nahasikan na sila ng ganong doktrina. So ang ipinapaisip sa amin ng Panginoon, yung taong yun na una nating nakausap, Barnemy. At meron kami nakikitang pag-asa na pwede pang, praise the Lord, mahatak ng Panginoon pabalik sa katotohanan. Hallelujah. Then, nagpatuloy kami sa aming misyon, January 8, matin kami church service. Then, January 8 ng gabi, nag-share kami ng Word of God doon po sa aming tinutuluyang bahay, yung mag-asawa, ay sineran po namin ng Word of God. Dahil mahayo kami, pagkatapos yung bahay namin, yun po ay kapatid po ni Barry Marlon, yung babaeng ate niya, may asawa, so siniran po namin nung gabing yon, nung January 8, si Brother Joseph and Sister Grace. Then January 9, araw ng Lunes, kami po ay humayo sa Barangay Esperanza East, Aurora, Isabela. Ito po ay sa isang farm ng Pabros Farm nila Brother Marlon. Napakalawak ng kanilang lupain doon. Ilang hectares ba yon, Brother Marlon? Nasa 13 hectares ba yon? Yung kanilang lupain doon. At sa lugar na yon, yung mga tauhan nila, nakita namin nagtatanim ng palay. Then hindi na namin sila ginambala. Ang ginawa na lang namin, sabi ko, Barnemy, mag-house to house tayo. So nag-house to house kami. May mga tao doon na sa labas ng bahay nila, nagkukwentuhan lang. Sabi ni Barnemy, gamitin mo ang iyong eagle eye. Kaya po, pag meron kami nakitang tao, magsishare kami ng Word of God. Pagkatapos namin sa isang bahay, lilipat kami sa isang bahay, basta't may nakita kaming tao sa labas, sishare namin ng Word of God. Praise the Lord. Kaya napansin ko, nung pangatlo, pang-apat, nagtatago na sa amin. Basta't makita lang. Mata lang ang pagitan. Pag nakita namin, sisilip lang kami. Ay, may tao. Dali, doon tayo. Bulong nga kami ni Barnemy. So, naka-4 na bahay kami. Doon sa lugar na yon. At pati si barangay captain na walang kamalay-malay. Bibili lang ng sigarilyo sa tindahan. Pinalakilala sa amin ni Barmalon. Pagkatapos, yun na. Alam nyo nangyari, sinera namin ang Word of God. Pagkatapos, pinasuko namin sa Panginoon. Nasa harap ng tindahan, nakaganon, no? Habang nananalangin, sumabay ka sa panalangin. Praise the Lord. Anong klaseng gawa yun, mga kapatid? Mga gawang hindi namin, praise the Lord, maintindihan kung sa sarili lamang namin. Pero, kakaibang gawa ng Panginoon, ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ang naglalagay ng inspirasyon sa aming puso. At nung araw na yon, ang dami naming, praise the Lord, na-establish na mga pamilya na pwedeng maging open door para magkaroon ng gawain sa lugar na yon. Praise the Lord. Mag-establish ng gawain sa lugar na yon. Dahil nagpasimula ng Diyos sa kanilang lugar. Hallelujah. Then, nung araw na yon, January 9, ang araw ng Lunes, alam nyo, sabi ni Bar Marlon, uuna na ako sa inyo. Dahil may gagawin pa ako sa Manila. So, iniwan kami ni Bar Marlon. Pagkatapos, ang ginawa namin ni Barnemy, alam ko, Huwebes pa tayo pinauuwi. Dahil Huwebes ang usapan, meron pa tayong 3 araw. Ano gagawin natin sa 3 araw? So, pinaisip sa akin yung San Pablo, Isabela, at nagpunta kami kila Pastor Rapi, nag-ano muna ako, tumawag ako sa kanya, then sabi niya, karangalan namin na kayo ay dumalaw, bumisita sa amin.
Then, pagdating nung gabi ng Lunes, na kapiling namin, ka-fellowship namin si Pastor Rapi Bacod at yung mga young people. Alam niyo, meron kaming midnight fellowship. At ang naging topic po namin doon, yung karanasan ng mga naglilingkod sa Diyos. At lahat kami nagbahagi, pati si Pastor Rapi, Barnemi, tapos ako, ano yung mga pinanggalingan namin, ano yung mga ups and downs namin bilang mga lingkod ng Diyos. Paano kami napatibay ng salita, ng mensaheng ito. At habang nakikinig yung mga young people, marahil sila balang araw ay magiging mga lingkod din ng Diyos. At praise the Lord, at naging masagana ang bahaginan nung gabing yon. At tinatanong ko nga, sabi ni Pastor Rapi, napakalaking bagay na nangyari ito. Kaya pakisabi lang kay Pastor Ray na pakiusap naman pag kayo ay pupunta sa Isabela, huwag ninyong kalilimutan na daanan kami dito. At ako iniasay niya at praise the Lord, dapat ngayong gabi nandun ako. Pero kailangan naming bumalik. Kailangan naming bumalik dahil praise the Lord, hindi ko alam, baka tapos ang misyon. Yun na lang, kinoconsider kong ganon. Pero salamat sa, praise the Lord, sa guidance ng ating pastor sa Dako ng Pasig. Dahil para kami ay laging na-direct. Kasi baka kaming mawala doon sa pinaka-mission namin. At kami ay nasisiyahan na at wala na pala kami sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Pero sabi ko, isang-isa na lang, Pastor Ray. Sa isip-isip ko lang, pupunta muna ako sa Tugigaraw. Total, nandito na. San Pablo, pagkatapos susunod na bayan ay Tugigaraw. Gusto kong dalawin yung mga dati naming nakasama doon, sila Brother Eric na taga, praise the Lord, taga San Pablo, Laguna. At nandun na rin lang naman ako. 3 taon na hindi ko nakapiling, hindi ko nakasama itong mga taong ito. Palagay ko, maiintindihan tayo ni Pastor Ray. Kaya nagmadali kami, punta kami doon sa Tugigaraw. Then, alam ninyo, naghihintay yung mga tao doon ng gawain. Pero hindi ko nakausap yung pastor doon, kaya sabi ko, hindi confirm, huwag tayo magawain sa church. Punta na lang tayo sa isang bahay, Brother Eric, doon na lang tayo sa bahay nyo. Doon na lang tayo magawain. Yung mga gusto lang na mag-fellowship, pumunta roon at doon tayo magsama-sama. Praise the Lord. At ganun po ang nangyari. Alam niyo yung mga taong yon sabik na sabik sa gawain. Samantalang kayo dito, saganang-sagana sa gawain. Praise the Lord. Yung mga tao gustong-gusto ng gawain, pero walang mag-gather sa kanila. Ang mga manggagawa, busy sa kanilang mga ginagawa. Busy sa kanilang mga hanap buhay. Walang midweek service. Sabi namin, naku po, sabik na sabik yung mga tao. Kaya nga, hindi tayo pwedeng umalis nang hindi tayo nag-gather ng gawain. So, kami nag-gather ng gawain. Si Barnemi habang nangangaral, 7 lamang yung pinapangaralan, parang nangangaral sa 3,000 tao. Umaalingaw-ngaw ang tinig ni Brother Nemi sa loob ng bahay. Para bagang may sound, merong loudspeaker sa lakas ng boses. At pagkatapos niya mangaral, ako naman po ang sumunod. Nangaral din ako. At kinonstra ko yung mga sinabi ni Brother Nemi. Then, para, praise the Lord, para higit na maging mas malinaw, ang mensahe ng Panginoon ay inihahatid sa kanila. At yung mga taong yun ay tuwang-tuwa. Sa sobrang katuwaan, binigyan kami ng pamasahe. Hindi ko sinabi kay Brother Nemi. I'm sorry, ngayon ko talaga sasabihin. Hati tayo mamaya. So praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then, umalis po kami doon kagabi. Dumating kami dito sa nakakapagod at napakahabang paglalakbay, mga kapatid. Almost 12 hours kami naglakbay pabalik sa Manila. Halos walang tulog. Hallelujah. Pero malakas dahil sa presensya ng Panginoon. Dito sa question and answers, may oras pa ba ako? Sabi dito, and the Holy Spirit's moving and working in the members of this body.
Sino daw ang kumikilos? Ang Espiritu Santo ay kumikilos, gumagawa, nagtatrabaho sa katawan. Sinong katawan? Tayo ang katawan. Siya ang kumikilos sa atin. Siya ang nagtatrabaho sa atin. Amen. Pinakikilos ka sa kanyang kalooban. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan para maisagawa mo yung kanyang kalooban. Amen. Hindi mo lang ito titingnan, pero kailangan mo itong gawin at ikaw ay hindi magtataka. Sapagat ang kinikilusan ng Diyos, alam niya, amen, kung ano ang gagawin niya. Hindi siya nanghuhula kung ano gagawin niya. Hindi siya para bagang nakatingin sa kung saan at hindi niya alam at nangangapa siya. Nasa liwanag ka at alam mo kung anong gagawin mo. Dahil ikaw ay nasa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Now, sa misyon, ito ay kasama sa kilos ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, no matter if it's poor and in a mission, and you stand out under a pine tree somewhere or wherever it is, if it's in somebody's house, in a private meeting, no matter where it will be, beauty and things doesn't enchant God. Sabi, hindi pwedeng maakit ang Diyos sa mga panlabas na kagandahan. Amen. Alam natin na ang kagandahan ay hindi sa panlabas. Ang kagandahan ay laging nasa panloob. Amen. Now, kung kayo nagpapahaba ng buhok, mabuti yan sapagkat natutuwa ang Diyos. Dahil sinusunod niya ang kanyang mga salita. Amen. Mabuti yan kung nagsusot kayo ng tamang kasuotan dahil sinusunod ninyo ang kanyang mga salita. Diyan ang Diyos ay naaakit sa mga taong sumusunod sa kanyang mga salita. It is the sincerity of the heart. Kasi sincero ka. Hindi dahil nanggagaya ka, pero alam mo sa puso mo kung ano nakalulugod sa Diyos. And it's by revelation. It's by revelation. Ikaw na may personal dealing sa Panginoon, it's by revelation that Jesus Christ has been presented as the Son of God. Pinapakita mo lang kung sino yung sinusunod mo. Dahil siyang iyong tagapagligtas. Dahil siyang nagligtas ng buhay mo. Dahil siyang nagpagaling ng iyong karamdaman. Amen. Dahil siyang nangako sa iyo na siya'y babalik. Kaya siya babalik dahil sa iyo. Hindi siya babalik sa mundong ito. Kaya siya babalik sa mundong ito dahil sa iyo. Hallelujah! Praise be the name of Jesus. So mga kapatid, Mission Church, Missionary Church, narito na. Bunga na. Bunga ng church. Makikita natin, ang Diyos ay kumikilos. Amen. So napakasagana ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, kung merong misyon, huwag tayong mahiya. Lakas loob tayong sumuporta sa misyon ng ating church, sa misyon ng church na ito. Napakaraming gagawin. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, samantalahin natin ang pagkakataon na makagawa ng mabuti sa kapwa. Amen. Praise the Lord. Hindi para tingnan mo, hindi, ligtas yan at hindi ligtas yan. Ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos ang nakakaalam. Gawin mo lang kung anong task mo, kung anong gampanin mo. Ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Siya ang naghahanap ng predestinated seed. Hindi ikaw. Ang gagawin mo lang, praise God, kumilos ayon sa salita ng Panginoon. Now, merong isang misyon na hindi para pumunta sa malayo, may misyon kang gagampanan at ang misyon na yan, ang buhay mo. Ang buhay mo. Amen? Misyon ng iyong buhay. Sa iyong tahanan. Misyon ng iyong buhay sa iyong mga kapitbahay. Misyon ng iyong buhay sa iyong pinapasukang trabaho. Misyon ng iyong buhay sa iyong pinapasukang school. Ang great na impluwensya ng misyon ay ikaw, ang iyong buhay. Isang Bibliang lumalakad sa buhay na ito.
pagpalain tayo ng ating Panginoon. Nais ko ibalik sa ating mahal na pastor. Praise the Lord. Maraming salamat, Pastor Pipito, sa pagbibigay ng panahon para makapag-ulat at ganoon din ay makapagpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Salamat sa mga lalaki ng Diyos na palaging handang humayo at maglagay ng kanilang sarili sa panganib para lamang mahanap ang mga huling predestinated sin. Isa ang Panginoon ang magpala sa ating mga kapatid. Mananalangin po tayo sa loob ng ilang sandali. At pagkatapos po, mamaya, merong lumapit sa akin, pagkatapos ng ating prayer, mamaya po, bago tayo magsialis, ay nais nating magbigay ng daan para makatulong po sa isang kapatid na Sister Early po, namatay yung kanyang tatay. Tatay or nanay? Nanay, I think. At medyo gipit po sila, kaya nailapit sa akin, hindi natin po ipinapasa ang basket natin sa isang namatay na hindi po natin kamiyembro, pero palagi po tayong tumutulong sa ano't anumang paraan. So, mamaya po, imbis na ipasa natin ang ating offering basket, gagawin na lang natin po ay mag-iwan tayo ng isang basket dito sa harapan kung meron sa inyong gustong tumulong para makaalalay po sa sitwasyon ng pamilya ng ating kapatid, gawin niyo lang po pagkatapos ng ating pananalangin. God bless you.
Thank you, Jesus. Help us, Father. You want to go, Father? We love you, Jesus. Thank you, Father. We love you. Amen. Amen. Thank you, Lord. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. Hear the Lord of harvest sweetly calling. Who will go and work for me today? Yes, Lord. Who will bring to me the lost and dying? Who will point them to the narrow way? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. When the coal of fire touched the prophet, making him as pure can be. Tayo natin magsitayo habang hinawit natin. The voice of God said, will go for us. Then he answered, here I am, send me. Anong tugon natin? My Lord, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. Millions now in sin and shame are dying. Yes, Lord. Listen to their sad and bitter cry. Yes, Lord. Hasten, brother, hasten. Help us, Lord. Am I? Speak, my Lord. Speak, Lord Jesus. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Yes, Lord, speak to us. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. Soon the time for reaping will be over, and soon we'll gather for the harvest home. Yes, Lord. May the Lord of harvest smile upon us. May we hear his blessed child, well done. Sing it all together now. My Lord, oh speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee.
Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I will answer, Lord. Send me. Amen. Ang bawat isa sa atin ay isang misyonero. Ang ibig sabihin ng isang misyonero ay isang isinugo. Kayo ay misyonero dahil sinugo kayo ng Panginoon. Ang utos na humayo sa lahat ng dako ng sanlibutan ay hindi lang po para sa mga ministro, kundi sa lahat ng mga mananampalataya na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Responsibilidad natin ay paalam ang kaligtasan na natanggap natin, ibahagi. At kung meron mang isang napaka mahalagang bagay na maaring gawin ng isang tao, ay yun ay wala iba kundi mag-akay ng isang kaluluwa sa Diyos. Maaring ang tao ay makapagpatayo ng isang malaking church, makapagtatag ng isang malaking organisasyon, makaubuo ng maraming mga proyekto. Ngunit sabi ng ating propeta, pag isang kaluluwa ay nailapit mo sa Panginoon, ang pangalan mo dun sa kaluluwang yun will be forever associated with it. Your name will be associated with that soul for all eternity. Pag nakita kayo doon, may bahagi ka doon sa kaluluwang yun na hindi lilipas, hindi magwawakas, hindi magkakaroon, amen, ng paglaho. Lahat ng gawa ng tao, lahat ng may tatayo dito sa baba ng lupa, lilipas. Pero ang kaluluwa na maihahatid sa pana ng ating Panginoon ay mabubuhay magpakailan-kailan pa man. No wonder, sabi natin propeta, ang kaluluwa, ang halaga ng isang kaluluwa ay 10,000 worlds. So gawin nating mission natin sa taong ito. Makapag-akay ako, Panginoon. Tulungan mo ako pagpaakay ako ng susunod na kaluluwa sa iyong paanan, Lord. Bigyan mo ako ng talino, bigyan mo ako ng inspirasyon, bigyan mo ako ng biyaya para makapamuhay ng isang buhay na magsisilbing liwanag sa isang kaluluwang naliligaw, nasa kadiliman, naghahanap ng liwanag. May I be that light, Lord. At Lord, kung merong isa akong magagawa, Lord, para sa iyo, hayaan mo makapag-akay ako ng isang kaluluwa, Lord, sa mga darating na araw. At pagkatapos nun, Panginoon, I'm sure pag naranasan ko makapag-akay ng kaluluwa, ay labis akong masisihan. Hindi ako titigil, Panginoon. Hahanapin ko yung susunod na maakay ko. Susunod pa at susunod pa. Hanggang sa Panginoon, dumating ang araw, Panginoon, na lahat ng naakay sa iyong paanan ay tipunin mo na sa bangan. Sama-sama kami, Panginoon. Pagdating ng araw na yon, magkakamayan and we will be associated with one another because kami naging instrumental sa paglapit ng bawat isa sa iyong paanan. At yun po ang tunay na accomplishment na hindi lilipas. Merong kaluluwa akong naakay sa iyong paanan. Salamat po, Panginoon. Ama, may this church be a real missionary church, kagaya ng pinangaral ng aming kapatid, Pastor Pepito. Bawat isa, Panginoon, hindi po mga attendees lamang ng church, kundi kasamang bumabalik at bumabahagi sa vision na ibinigay mo, Panginoon, sa iyong mga anak bago ka umalis. At yun ay ang, Lord, gawing disipulo, alagad ang lahat ng mga bansa. Panginoon, di man kami makapunta sa iba pang bansa, Panginoon, hayaan mo ang aming sariling bansa, Lord, ay aming mapatotohanan, Panginoon, ng iyong ebanghelyo at pagliligtas. Lalo na po ang mensahe sa huling panahon. Maipaabot sa kanila, Panginoon,
Kaya mo ang aming tahanan, hindi man kami makapunta sa malalayong lugar, aming tahanan, aming pamilya, ay aming mapagpahayagan ng dakilang pagliligtas na ito. May you just bless, Lord, every effort ng church na ito, Ama, bawat sentimo na inuhulog sa missionary box, bawat, Lord, piso na ibinibigay sa tithing, Lord, sa offering, lahat po yan, Panginoon, ay nagkakalakip-lakip lamang, Panginoon, sa isang layunin. At yun ay, Panginoon, hanapin ng huling predestinated seed. Nang sa ganun, Panginoon, ay makauwi na kami, Panginoon. At aming lisanin na ang napakadumi, napakasama, napakadilim na sanglibutan ito. Tulungan mo po kami na magkaroon ng tunay na burden para sa mga kaluluwa. Magkaroon kami ng pananaguhoy, Panginoon. Hallelujah, para sa mga kaluluwang naliligaw. Na Panginoon, hindi kami makatulog kung kailangan. Kung merong magandang dahilan ng hindi pagkatulog, yun po ay dahil sa, Lord, naghahangad kami na makapag-akay ng kaluluwa sa iyo. Oh God, napakaraming bagay na pumupuno sa aming isip na mistulang nagiging dahilan para hindi kami makatulog. But Lord, kung meron man, Panginoon, kung di rin lang kami makatulog, kaya among ang paghahanap, ang burden ng salita mo para maghanap ng mga kaluluwa para sa iyo, ang siyang maging dahilan ng di namin pagkatulog. And strengthen us para hanapin, Lord. I-direct mo kami sa mga taong yun. We love you because your word, sabi ng aming propeta, your seed comes through the body, Lord. Kung meron mang predestinated seed, padadaanin mo yung nagliligtas mong binhi, nagliligtas mong salita sa pamamagitan ng aming mga katawan, Lord, ng aming mga sarili. Padadaanin mo sa katawan para maabot, Lord, yung predestinated na yun. So we are making ourselves available, Lord. Bawat isa, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ayaan mo maging missionary-minded, Panginoon. Lord, sa taong ito, yan po ang aking dalangin para sa church na ito. Bless mo po ang church ni Pastor Pipito, Lord, ang kanyang pamilya, ang church sa San Pablo, palaguin mo, Lord. Ayaw mo maging missionary church din po ang dakong yun para sa iyong kapurihan at kalalatian. Salamat po sa lahat ng katugunan na natanggap namin sa gabing ito, Ama, sa mga panalangin namin. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Hallelujah! Ang sabi mo, pagka kami humingi, kapag kami dumalangin, sumampalataya kami na natanggap na namin. Pasalamatan ka na namin, Panginoon. Hallelujah! At yun ang aming ginagawa ngayon. Salamat dahil ikaw ay tapat. Salamat dahil ikaw, Panginoon, ay hindi nabibigo sa iyong mga pangako. Oh Lord, sa mga anak mo na nagtitiwalang lubos sa iyo, bless them now. Keep them in your love. Pinagtitiwala ko po ang bawat isa sa iyong pag-iingat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, aming Diyos na tagapagligtas. Amen. God bless you. Kakamayan tayo. Iwan tayo ng box. Remember, meron sa inyo gustong tumulong sa pamilya ni Sister Early, particularly sa kanyang mga kapatid, mga magulang sa Pangasinan. Pwede kayong tumulong ngayong gabi. God bless you, mga diakono, isang basket. Okay, God bless you.